Super Typhoon Inday maintains its strength as it moves westward over the Philippine Sea east of northern Luzon. And for the latest, we're joined by News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, how powerful is Super Typhoon Inday at ano yung mga lugar na unang makakaramdam ng bagsik ni Inday? Yes, itong si Super Typhoon Inday ay nakapasok sa ating area of responsibility kaninang madaling araw at ngayon nga is nasa Super Typhoon category pa din doon na may taglay na lakas na hangin na nasa 195 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso ng umabot sa 240 kilometers. Ito naman ay hindi natin inaasang maglandfall or tumama sa lupa pero yan po ay kikilos, pakanluran, bukas maghihilagang kanluran na yan or northwestward patungo dito sa may area ng Taiwan. Sa ngayon, wala pa yung direktang epekto sa atin pero may lawak po yan na nasa 1,000, around 1,800 or 1,700 kilometers na diametro o kabuang diametro. Kaya yung kanyang wind field ay sasabit sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. So mararamdaman po natin yung kanyang panglabas na hangin at panglabas na kaulapan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon as early as tomorrow afternoon hanggang evening at mas madadagdagan pa ang epekto niyan by Friday dito nga sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. So possible dyan yung ating mga gusty winds, gusty conditions at meron din tayong mga possible na malalakas na pag-ulan dahil sa direct effect netong si Inday. At may mga areas na po dyan na nakataas ang tropical cyclone wind signals ang pag-asa at mas madadagdagan pa yan bukas. Aside from that, meron din tayong enhancement o pagpapalakas ng ating habagat na siya pong magpapaulan dito naman sa western section ng ating bansa habang kumikilos paitaas itong bagyong Inday. Ses? Alvin, paliwanag kung paano na-enhance ang habagat o southwest monsoon ng bagyong ito. Alright. Etong si Inday, kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image is nandito sa East Philippine Sea at hindi nga yan nagla-landfall or tumatama sa lupa. Pero yung kanyang inflow ng hangin ay nagmumula dito sa ibaba. Ito na yung ating habagat o southwest monsoon. At kung mapapansin nyo, meron na tayong mga overcast conditions sa Zamboanga Peninsula, western section ng Mindanao, BARMM, kasama dyan ang areas ng Sorsogon area, western Visayas, meron na rin tayong mga possible chances of rain dyan ngayon hanggang bukas, and then mas madadagdagan pa yan by Thursday hanggang Friday. Yung ating peak ng pinakamaraming pag-ulan dito sa Luzon ay mula Friday at magpapatuloy hanggang weekend. Yan ay sa areas ng Mimaropa, lalong-lalo na sa Mindoro, Metro Manila, kasama po dyan, Cavite at Batangas, Zambales at Bataan, and mga kabundukan dito sa Cordillera, including Baguio City at itong Ilocos Region. So bakit nangyayari yan? Dahil yung ating flow ng hangin ay nagmumula po dito sa ibaba patungo dun sa direksyon ng ating bagyo. So meron tayong flow ng hangin na kahit hindi tumatama sa atin yung bagyo, tumatawid po yung ating hangin dito. Yung hangin na yan ay habagat, punong-puno ng moisture at warm, which is conducive or favorable sa pagbuo ng ating mga kaulapan at mga thunderstorms. So meron tayong mga periods of intermittent rains coming this Friday at magkakaroon din tayo ng multiple days na maulan dito nga sa Metro Manila and sa mga areas na karating lugar nito. Generally, meron tayong area dito na kapag tumatambay o dumadaan dyan yung ating bagyo, nagkakaroon tayo ng flow na tumatawid dito sa Metro Manila and some parts ng Luzon na kung saan yan po yung ating enhancement ng habagat na magpapaulan sa atin in the next few days, lalong-lalo na sa weekend. Yes? Okay. So itong weekend maulan, pero maulan lang, hindi mahangin, hindi malakas na hangin. Yes, napakalaki ng bagyo na ito. So yung ating hangin, narito naman yung ating pressure gradient map na makikita. So ito, ang ibig sabihin niyang pressure gradient is difference ng pressure natin. So yung mas maliliit na pagkakaiba o yung mas dikit-dikit na line, yan yung ating mas malalakas na hangin. Kung mapapansin nyo dito, yung ating concentration ng malalakas na pahangin at mga pagulan ay malapit dun sa mismong bagyo. Pero kung ipo-project natin, etong radius o yung kabuuang lawak ng ating bagyo na nasa 1,700 nga is, kung ganito kalawak yung radius ng bagyo natin, is sasabit at sasabit yan dito sa northern part ng Luzon at extreme northern Luzon. At kung mapapansin nyo, dito naman sa baba, nag-e-extend pa hanggang Mindanao. Meron ding magkakalapit na hangin dyan. Although hindi kasing lapit ng mga nandito sa malapit sa gitna, is ito yung ating flow ng habagat. May hangin din po dyan. Meron tayong breezy up to gusty o mga pabugso-bugsong hangin na dulot ng habagat, which is mararamdaman away from the bagyo, extending up to dito sa areas ng Mindanao. Although hindi kasing lakas nga ng hangin, may mga chances din na mapanganib yan. Like pwede yan magpabuwal ng mga lumang puno, magpabuwal ng mga sanga, and pwede rin po yan
pagpabuwal ng mga light materials ng mga bahay. So, meron pa rin tayong kailangan pag-ingatan doon sa hangin na habagat na mararamdaman natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Yes? Okay, maraming salamat, Alvin. Kailangan po nating mag-ingat kahit hindi magla-landfall, si Inday ay makakadulot ng maraming ulan. Thank you for that report. Alvin Pura, ang ating weather specialist.